Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Grabe ang pasabog ni Maharlika tungkol sa anak ni Raffy Tulfo. Gumastos ng milyones sa isang inuman at party-party sa Amerika. Grabe, huli sa video. Oo, pinagpiestahan ito. I don't know kung latest ba ito or matagal na ito. Pero grabe, ano bang business ng mga Tulfo? Meron ba silang malaking business kung saan itong si Ralph Tulfo ay pwedeng magasta ng milyones sa isang party-party? One night, 2.5 million. The other night, milyones na naman. Pero sumagot naman si Ralph Tulfo. Ito ang sagot ni Ralph Tulfo, mga kabibig. Kasi may post si Kiko Barzaga. Kasi may statement si Ralph Tulfo tungkol sa trending na party-party, inuman-inuman, milyones ang perang ginasta. Ito ang sabi ni Ralph Tulfo. I-share ko sa inyo kasi binasag ni Kiko Barzaga ang statement ni Ralph Tulfo. Naku, si Kiko Barzaga talaga, mahilig mambasa ng trip. Ito ang sabi niya, sa panahong mahigpit ang pagbabantay ng politiko sa paggamit ng kanilang buwis, nais ko lamang pong linawin na ito ay isang personal trip at wala kaming ginamit na pondo ng gobyerno at pera ng taong bayan. So marked safe si Ralph Tulfo, Congressman of Quezon City 2nd District. Wow. Pero maniniwala ba tayo dyan, mga kabibig? Sabi naman ni Kiko Barzaga, yan din ang sinabi ni Zaldico at Romualdez. Maniniwala pa rin ba kami sa mga Tulfo? Nako! Grabe si Kiko Barzaga. Basag na basag ang statement ni Ralph Tulfo. O hindi nyo alam? Hindi ba ito napag-usapan? Itong super duper yaman party ni Ralph Tulfo together with friends that they're spending thousands of dollars one night to the next night, as in super duper inom to the max. Ay, merong balita si Maharlika dyan. Opo, mga kabibig. Kaya nga, nag-statement si Ralph Tulfo, pero binasag ni Kiko Barzaga. Yan din ang sinabi ni Zaldico at Martin Romualdez na wala kaming ginamit na pera sa taong bayan. Bakit puro taong bayan lang ginagamit nila, no? So ito, kabibig ba? Ito ang video ni Maharlika kung saan i-share niya ang video ng anak ni Raffy Tulfo. Ang senador natin si Raffy Tulfo. Idol Raffy. Magiging idol niyo pa ba si Raffy? Pag ganito ang kanyang anak, kabibig, kung wag mo namang idamay si Raffy Tulfo dyan sa anak niyang si Ralph Tulfo. Bakit hindi ba alam ni Raffy Tulfo kung ano ang pinagagawa ng kanyang anak? So ito, kabibig, i-share ko sa inyo ang video ni Maharlika kung saan binanata ni Maharlika at binulgar ni Maharlika ang sobrang party-party with all the millions. Ito na, kabibig, makinig tayo. Ang binayaran dyan ay $73,000. Itong anak ni Raffy Tulfo, yan, uminom ng alak. Grabe. Di ba kung Vegas lifestyle ng mga Tulfo. So itong si Raffy Tulfo, Raffy, di ba? Dalawang sila na, Raffy Erwin. Now, ikaw, Ralph Wendell Tulfo, kung makagastos sa isang bar, isang gabi, ito, sinento sa akin, ito'y pinost ng anak ni Tulfo sa kanyang story sa Instagram. At ito ay pinaganap noong December pa ng 2024. Ay, ganyan ito. Ano yan? Pera ba yan? Okay. Ay, oo. Anak ni Raffy Tulfo. Oh, wow. Yaman pala nila, no? Ano po ito ang pinapakita ko sa inyo? Okay? It takes time para makita nyo yan eh. Okay? Yan ay ang pinapirmahan nung yung anak ni Tulfo. Yan po ay sa bar sa Las Vegas, di ba? Noong December, I think 30. I'm not sure kung 29, 30, 31. Sa New Year yan, mga kapalangya. Pa-celebrate ng New Year. Ngayon, ito,
Ini-screenshot natin. Okay, here we go. Ito yan, ang pinirmahan niya. Ang pinirmahan niya ay worth how much? Nakita niyo ba yan? Okay, lakihan natin. Nakita niyo ba kung magkano yan? Okay, yung resibo na yan, screenshot nyo na. Okay, yan po ay pumunta sila sa kasama yung kanyang kapatid. Balik natin ang isang video. This one. Kung mapapansin ninyo, ang pinirmahan niya dyan, ang binayaran niya sa isang gabi ay 42, ayan na, nakita niyo, 42,000, teka, pinalakayan ko yan eh. 42,000? 42,000 sa isang 605 US dollar. Uy, US dollar? Kaya, remove ko lang. 42,000. Ito yan, yung pinirmahan niya. Nakita niyo? $42,605 sa isang gabi lang. Wow. Sa isang bar lang. Grabe. Then another night, mga kababayan, here we go. Another night? Yan naman. Yan, uminom ng alak. Grabe, yaman. Wow. Okay, alam ng kapatid niya. Play natin. Grabe. Okay. Yaman Sa nila. niya, sila, ayun yung tungol, yun, yung asawa ng anak ni Tulfo. Ayan, di ba? Tignan mo. Ayan, ating mga Ace King, wow. dyan. So, ayan. Ang binayaran dyan ay 73,000 US dollar. Oo, 73, nagbiluukan, 73,000 US dollar mga kabibig. My goodness. Okay, ayan. Yaman Yan yung nila. siya. Okay, 73,000 US dollar. Ito yan, mga kababayan. 73. Nakita niyo ba ang presyo? Yaman. 73,000. Isang gabi lang yun. Isang gabi ang ginaso sa Las Vegas, Nevada. It's a night party. Ang ginagawa nila, tapos gumaso sila ng ganon kalaki. Pag pinagsama mo yan, yung 42,000 may get. Sa value ngayon, sa palitan ngayon, it's around what? Nasa 2.5 million pesos. Doon sa sumunod na gabi, o sa another night, mga kababayan, nagbayad siya ng 73,000 US dollars. Ikaw ba kung may business ka? Okay? Magbabayad ka ba ng ganun kalaki sa isang gabi lang? Kung ikaw ay pinaghirapan mo o negosyante ka, hindi ka magbabayad ng 73,000 isang gabi, magkano lang ang sweldo ng, kung tutusin ng mga kongresista, salary grade, how much sila? Nasa 200 plus o 300 plus lang yung kanilang, ang tawag dito? Ito. Salary grade 31, okay, nasa 285,000 lang. Okay, bilang isang House of Representative member, ganun po sila maglustay ng pera ng bayan. Sabi ni De La Cruz, sampot din yan sa QC sa flood control si Ralph. Okay? So ngayon, maniniwala ka ba na yan ay pinaghirapan nilang pera ng bayan? Okay? Ano daw? Sabi ni, nakita niyo yung tip? Okay, naka-quest na ano nyo? Ang tip is, ang galing ni Congressman, no? Cora. Okay, 73,000, baka tip pa lang. No, actually, nakasulat yung tip dito eh. Okay, tip, 73,000. Ang tip yata is nasa, kasi 20, ilang percent ang pinili niya. Ang tip, ang bill nila is actually nasa 51, then mayroong gratuity eh. So parang 14,000 sa tip pa lang eh. Anyway, bakit ko pinapakita sa inyo yan? Maniniwala ba kayo, if kung yung pera niyan, hard-earned money, kahit mga negosyante, magbabayad ka ng 2 million, 2.5 million, 3 million sa isang alak lamang o sa isang gabi ng mga party. Kasi yung party na yun, mukhang iilan lang sila. And they paid how much? Sa unang pagkakataon, sa unang gabi, 42,000 US dollars. Oh. Then sa pangalawa, halos mahigit 4 na million yan. Yung 73,951
0.64. Pinapakita natin sa iyo, ganito po maglustay. Sabi ko, iisa pa lang to. Kung yan ay galing sa pinaghirapan ni Tulfo, kung titignan natin bigyan natin ng patas sa laban, okay, sige, YouTube channel naman nila yan, ganyan. Hindi ka gagastos ng 2 milyon, halos 3 million isang gabi sa alak lang, sa bar lang. Then the next night, gumastos ka ng 4 million. 4.7 million. Saan nanggaling yung pinagbayad ng bar nitong si Ralph? Pera ba yan ang bayan? Kasi wala siyang pakundangan eh. Perma lang siya. Ayan, may pangalan actually ito ng kanyang credit card. Ayan, no? Ang credit card, Master, Tulfo Ralph Wendell. Ayan. Dito sa nakikita ninyo, mga kababayan, like parang pumasok lang sila dyan, na isang gabi gumasos, I don't know, anong binili nila sa 73,000, di ba? Sa 42,000 US dollars. Grabe, no? Grabe yung mga revelasyon ni Maharlika. Well, kung mayaman talaga ang mga Tulfo, kung afford nila, edi go, di ba? Pero mga kabibig, meron akong nakitang video kung saan may ibinulgar ang isang netizen. Oo. Ano kaya itong binulgar na isang netizen tungkol sa anak ni Raffy Tulfo? Ito, Dapat lahat investigahan. Walang sasantuhin sa flood control. Dito sa Quezon City, booking natin. Hindi lang dapat si Arjo Atayde ang dapat investigahan kasi yung mga pinangalanan ni Diskaya, no? Si Atayde, Congressman Marvic Copilar, tapos si Marvin Rillo, at si Vargas. Pero itong anak ni Raffy Tulfo, itong si Congressman Ralph Tulfo, 1.1 billion, 1.1 billion ang flood control project. Si Franz Pumaren, 1 billion. Mga congressman po ito ng Quezon City. Ito kaya yun? Lahat naman sila nagkaroon ng flood control project. So, sino mga contractor nito? Wala bang SOP ito? Talagang bulat-latin to. Ralph Tulfo, Franz Pumaren, Vargas, Marvin Rillo, Marvic Copilar, tsaka si Arjo Atayde. Hindi lang dapat yung si Atayde ang pinupuntuhan. Dapat lahat managot. Diba? Oh. So hinanap ko yung sinabi ni Kuya tungkol sa flood control project ni Ralph Tulfo. Kung totoo ba yung napag-usapan to. So meron ako nakita ditong post, kabibig, kung totoo man ito o hindi. Ito. District 2 Congressman Ralph P. Tulfo got more than 1 billion flood control project even if his district is not a flood-prone area. Imagine, Rank 1, Ralph Tulfo is the son of Senator Raffy and Jocelyn P. Tulfo. His father, as senator, is fighting with Almighty with contractors and DPWH officials who got flood control project anomalies. Anong sa inyo now? Naglulukuhan ba tayo talaga? Kanino mo ngayon isusumbong ito? Plastic. Ito District 2, Kong Ralph Tulfo, 1.1 billion. Not flood-prone area. Pero bakit may flood control? District 3, Congressman Franz Pumaren, 1 billion, not flood-prone area. District 5, Kong PM Vargas, 1 billion, flood-prone. Si Arjo Atayde, 319 million, pero most flood-prone area. Dapat sana itong si Arjo Atayde nabigyan ng maraming budget for flood control project. It's because most flood-prone ang District 1. Pero kapit number 1 si Ralph Tulfo. Nako mga kabibig, nagsalita na si Ralph Tulfo hinggil sa mapag-usapang trending videos niya na nag-spend siya ng milyones sa isang party-party sa Amerika. Ito na. Nakabibig Sa Pepto. Ralph Tulfo may pahayag sa viral 6.7 million bill na binayaran sa club. O, yan ha. So, hanapin natin ang statement niya dito. Ito, Ralph Tulfo official statement. Ito ang kabuuan ng paghingi ni Tulfo ng pag-unawa tungkol sa kinasasangkutan niya na kontrobersya. Una sa lahat, ako po ay humihingi ng pag-unawa para sa video na kumakalat online. Ang nasabing video ay kuha sa isang pribadong pagdiriwang noong Pasko 2023. Maliban sa Kapaskuhan at sa pagsalubong sa taong 2024, may natanggap na magandang balita ang aking mga kaibigan kaya
naman kami po ay nagdiwang. Bagamat ginamit ang aking credit card, nag-ambaga naman po kaming lahat para sa kabuang halaga ng ginastos. Ayun pala, nag-ambagan pala sila kabibig. Sa panahong mahigpit ang pagbabantay ng publiko sa paggamit ng kanilang buwis, nais ko lamang pong linawin na ito ay isang personal trip at wala kaming ginamit na pondo ng gobyerno at para sa taong bayan. Malalim ko pong pinag-isipan ang nilayan ito at nauunawaan ko kung bakit masakit para sa mga Pilipino ang mga itong uri ng pagdiriwang. Ang insidenteng ito ay magsisilbing paalaala sa akin na maging maingat at mapanuri. Lalo na ngayon sisimulan ko ang bagong yugto ng aking buhay sa pag-aasawa at pagbuo ng sarili kong pamilya. Ito ang pangalawang pagkakataon ngayon 2025 na humingi si Ralph Tulfo ng pag-unawa mula sa publiko. Noong huling linggo ng Enero 2025, inihingi ni Tulfo ng paumanhin ang dalawang insidente. Noong September 26, 2024 at Enero 23, 2025 na illegal pagdaan ng kanyang sasakyan sa EDSA busway para lamang sa pampamasirang bus ng Mesa EDSA. Madami palang mga hindi magandang ginawa itong si Ralph Tulfo. Baka sobrang entitled ka, bibig, kasi ama, senadora. Hindi natin alam, tapos congressman siya. So ano ang iyong komento ng mga kabibig? Maniniwala ba kayo sa statement ni Ralph Tulfo? Ay na, maghusga ka, bibig. Party-party, pero nag-ambagan sila. Tapos siya ang may pinakamalaking flood control budget sa Quezon City. Kahit hindi naman flood-prone area ang kanyang lugar. Base sa mga report, mga kabibig. Pero hanggang siyang binara ni Kiko Barzaga. Alam mo, ano ang sinabi ni Kiko Barzaga? Narinig na namin yung mga explanation niyo. Grabe itong si Kiko Barzaga, mga kabibig. So yun lang, kabibig, ang ating latest libag-libag for the day. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-usap-usapan. Ano sa palagay nyo? Okay na ba sa inyo itong official statement ni Ralph Tulfo? Or kailangan imbestigahan si Ralph Tulfo? Nako! Ano ba yan? Kayo na bahala. Bye everyone. See you next time.